Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Saan kaya magandang maghanap ng trabaho? Kung ikaw ay isang OFW at naghahanap ng opportunity abroad, alamin ang sagot dito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Today, pag-usapan natin ang mga best countries na pwede kayong magtrabaho, ideal sa mga Pinoy. So, what makes an ideal work environment muna? Ang una, syempre, sahod. Diba? Sapat ba kikitain natin sa pangailangan ng pamilya? Pangalawa, work-life balance. Hindi yung sobrang stressful lang sa trabaho. Number 3, job security at syempre, benefits, health insurance, vacation leaves. At syempre, pang-apat, safe environment. Yung maganda ba ang security at cost of living ay mababa. So, ito po para sa mga taong interesado po. Una, tignan natin ang Canada. Bakit maganda? Malaki ang sahod, mataas ang respeto ng sa mga manggagawa. Diba? Marami ding demand sa healthcare, skilled trades at IT. Ang maganda pa, pwede kang mag-apply for permanent residency at may dadala mo yung buong pamilya mo. Australia, kilala rin sa mataas na sweldo, maganda rin work-life balance. No? As a matter of fact, meron silang mga 4-day work week. At in demand din mga nurses, engineers, construction workers. Madali rin mag-transition dahil English-speaking ang bansang ito. Pangatlo, New Zealand. Ay grabe, perfect na perfect to sa mga talagang naghanap na talagang tahimik na lugar, maraming oportunidad, agriculture, tourism, healthcare professionals, at saka yung work-life balance din. May 4 days work day din po sila. At UAE naman, ito naman, mataas ang sahod, tax-free. In demand ng mga Pinoy dito, sa matter of fact, pumunta ka na UAE, parang feeling ko ang dami nang ang Pinoy doon. Di ba? Hospitality, construction, administrative na trabaho. Ideal yan sa mga gusto talaga makapag-ipon ng mabilis at makakita ng maraming Pilipino. At isa pa, dito naman sa Asian countries na hindi naman malayo, Singapore, malapit sa Pilipinas, at syempre madaling makabisit sa pamilya, develop na rin po ang bansa at marami pong opening sa tech, finance jobs ang available. Japan naman, kung skilled worker ka, malaki rin ang demand nito, lalo na kung caregiving, engineering, manufacturing, maganda rin ang kultura. Pero ang disadvantage lang sa Japan ay syempre, hindi siya English-speaking country. Kailangan marunong ka at matuto ka ng Nihongo. So, ito yung tips ko na sa inyo. No? Final tips kung bago kayo talagang lumipat or let's say consider, evaluate nyo muna saan ba ang iyong skills na babagay. Number 2, check mo muna kahit mataas ang sahod, kaya mo ba yung cost of living? Diba? Baka mataas na masyado yung upa, pagkain at lahat, di ba pa? Research din ang visa requirement. Madali ba mag-apply? May mga placement fees ba? At syempre, tignan natin ang long-term goals. Gusto mo bang maging resident sa bansang yan? Gusto mo bang mag-settle permanently? So, ang paghahanap ng trabaho abroad ay hindi lang tungkol sa pera. Iisipin natin, seguridad, oportunidad, kalidad ng buhay. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Ilang lugar sa Luzon at Visayas binaha kahit wala namang bagyo. Sa Cebu City, isa ang patay dahil sa pagguho. Mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, isang linggo nang nagkakampo sa paligid ng EDSA Shrine. Ano pa kaya ang kanilang pakay roon? 5 taong gulang na bata sa Palawan nadiskubring may leukemia matapos na sunod-sunod na atakihin ng trangkaso. Ang pasyente kailangan ng blood transfusion linggo-linggo. Masakit sa amin, pero minsan iniisip na lang namin na ang buhay galing sa Diyos. Siyang nakakaalam kung anong plano niya sa amin, pamilya. National University Pep Squad nasungkit muli ang corona sa UAAP cheerleading competition. At Anthony Jennings, kinumpirma ng hiwalay na nga sila ng kanyang non-showbiz girlfriend. Personal din kasi yung issues namin dalawa. Si Jamela naman kasi hindi naman siya artista. So, tinikip kong privado yung personal. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl
tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang bagyo pero binaha ang maraming lugar sa bansa, bunsod ng biglaang malalakas na ulan nitong weekend. Sa Sorsogon City, ilang residente ang kinailangang i-rescue matapos matrap sa simbahan dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Habang sa Manito, Albay, umapaw ang ilog sa isang tulay kaya stranded ang mga motorista. Nakunan din ang rescue sa 2 residente na natrap sa Pampang. Pinaghahanap naman ang 2 senior citizens sa Camarines Sur na tinangay ng baha. Ang problema, maraming kalsadang hindi madaanan. Sa Cebu City naman, patay ang isang ginang habang nailigtas naman ang kanyang mister matapos silang madaganan ng gumuhong riprap sa barangay Tisa. May nag-collapse din na riprap sa barangay Labangon. Ilan mga sasakyan ang napaulat na nabagsakan ng guho. Nagkakampo pa rin sa paligid ng EDSA Shrine ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte. Ika-7 araw na nila itong nagtitipon sa lugar. Pero pumuesto na sila sa harap ng katabing mall matapos ireklamong nakakaabala na sila sa mga nagsisimba at naiipon din ang dumi. Bantay sarado naman ng NCRPO ang paligid para mapanatili ang seguridad. Kasabay nito, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na na-discharge na sa Veterans Memorial Medical Center ang isa sa mga tauhan ng Office of the Vice President. Pero hindi na pinangalanan ng bise kung sino. Ang isa naman, inirekomenda raw na lumipat sa ibang ospital. Matatandaang na-confine sa VMMC sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Special Disbursing Officer Gina Acosta. Samantala, balik tayo sa lagay ng panahon. Para sa update sa nangyaring pagguho ng riprap sa Barangay Tisa, Cebu City, magkakasama natin si Aderson Comar, ang Department Head ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po sa ating lahat. Apo. Kumusta po ang kalagayan nung lalaking nagkaligtas po sa guho? Actually, nasa hospital na siya. Opo. Simula yung na-retrieve namin siya mga bandang 2:30 ata yun, 2:45 na madaling araw. Dali namin dinala sa Cebu City Medical Center. Ano na po yung naging cause naman ng death po nung babaeng biktima? Mag-asawa po ba sila? Opo. Mag-asawa po sila. Si Elisa Batin. Nangyari doon yung nabiyak yung parang parking portion ng Deka Homes sa Labangon. Bumigay yung lupain niya. Kaya yung bakod at saka yung sa likod portion na may tinatawag doong riprap, parang shoulder sa bakod nila, bumigay din, doon bumagsak sa bahay nila. Yun ang nakakuhan sa kanila. Yung mga bato doon, yan ang nakaipit sa mga paa nila. So napuruhan po yung babae? Mga kalahati sa katawan niya, napuro na mga bato-bato na galing sa riprap. At kayo sa lalaki naman, isang paa lang. Gaano na ho ba sila katagal na trap? Mga anong oras ho gumuho yung bakod? Hindi ko matsanta yung oras na gumuho. Yung na-receive namin yung information, mga bandang 6 ng gabi. So, nag-responde kami. Nahirapan nga kami kasi ang daan may medyo konting tubig. Kaya inikot pa yung area para makarating kami sa lugar. Yung dumating na kami doon, siyempre nag-ingat-ingat yung mga rescuer natin kasi malambot yung lupain. Madulas.
So sabi niyo So, po, natanggap niyo yung tawag mga gabi, 6:00 ng gabi, pero nasa pasado 2:00 na po ng madaling araw sila po na-rescue. yung unang, yung lalaki, ang unang na-retrieve. So, yung babae, mga bandang 3:30 na ata. Okay. Meron po bang pananagutan dito, yung pamunuan po ng gusali? Sa Dita Homes, ewan ko kung sino managot dito, Dita Homes ba o yung kontraktor ba ng gumawa sa bakod? Aha. Bukod po Siyempre, doon sa bahay ng mga biktima, sir, may iba pa bang nadamay? Wala naman, yun lang. Ano na Yung po area ang na yun. ano na po yung naibigay na tulong ng lokal na pamahalaan sa mga biktima? At may mga anak din po ba sila? Medyo malaki naman po. In fact, during retrieval operation, nakatautok yun yung anak niyang lalaki. Hanggang na-retrieve natin. So, nandun yung anak niyang lalaki. Naka side by side sa mga rescuer natin. So ngayon po ay stable na po ang kanyang lagay nung nakasurvive po? Opo, kagabi pa, medyo pa naman siya. Yung na-retrieve natin, yung isang paa man lang ang may naapektuhan. So, agad dinala sa City Hospital. Ewan ko kung ano ng status doon kasi nandun siya sa loob. Hindi na kami nakamonitor. So, sa tingin ko, okay na yon. At naasikaso na rin po yung labi ng babae. Ayos, siyempre, kagabi pa, madaling araw pa. Opo. Kasi tinutukan naman sa mga tauhan natin na maasikaso kaagad. Alright, marami pong salamat for the update, Cebu City DRRMO Head Aderson Comar. Nagbabala ang PHIVOC sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Kasunod dito ng pag-ulan na dulot ng shear line sa probinsya ng Albay. Para sa detalye, magkakausap natin si PHIVOC's Director Katoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Yes, magandang tanghali din po sa inyo, ma'am. Opo. Yusek, kumusta po ang monitoring ninyo dito sa Mayon Volcano at sa posibleng ang pagragasa ng lahar? Okay, kahapon po, December 1, naglabas po tayo ng Lahar Advisory. Kaugnay sa naiulat ng Pag-asa na shear line weather system. So far, wala pa naman kaming na-observe na lahar at wala ring naiulat sa amin na lahar around Mayon Volcano. And ngayong araw na ito, medyo umiinit na sa Bicol and hindi na masyadong umulan. So, but even then, patuloy pa rin ang aming mahigpit na pagmamatyag sa Bulkang Mayon, lalo na sa banta ng lahar. May mga kagabitan po tayo, katulad ng stream flow seismic sensors and rainfall data na ginagamit natin para subaybayan ang mga posibleng pagragasa ng lahar. Director, para po sa kaalaman ng publiko, paano ba nabubuo ang lahar at ano yung mga pwedeng maging epekto po nito? So ang lahar po ay pinaghalo-halong abo at bato ng bulkan at tubig na bumabagsak mula sa dalisdis na isang bulkan. And ito ay dumadaan sa mga river channels. Ito ay kadalasang nabubuo sa pamamagitan ng malakas at patuloy na pagulan. So basically ang lahar ay parang umaagos po yan na simento na kayang magwasak ng mga struktura, tabon ng mga kalsada at magdulot ng matinding pinsala sa agriculture at sa kabuhayan. Dahil sa bilis at lakas ito, maaari po ito magdulot ng panganib sa buhay at ari-arian ng mga daraanan nito. Sabi niyo naman po ay medyo gumaganda na rin naman po yung panahon doon, Pero ano bang bayan yung posibleng maapektuhan? Okay, so yung may mga bayan tayo na nakalista sa paligid ng Bulkang Mayon na may mataas na panganib sa lahar. Kabilang na dito ang Daraga, Legazpi City, yung Santo Domingo din, yung Kamalig, Ginobatan, yung Ligao City, Malilipot, Tabaco City at Makakay. Sila po yung mga lugar na pwedeng daanan ng lahar.
But so far po ba may koordinasyon na rin po sa inyo ang local government units sa paghahanda na dapat po nilang gawin? Yes po, tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon sa mga LGU sa Albay and tinutulungan po natin sila sa hazard mapping at nagbibigay po tayo ng mga rekomendasyon sa preemptive evacuation, daluyang tubig, and disaster preparedness plans. Ano po ang ating... Ang mahalaga po Opo. ay mabilis na pag-aksyon para sa kaligtasan po ng ating mga residente. Ano po ang ating paalala sa mga residente sa paligid ng Mayon Volcano sa gitna nga po ng posibleng pagragasa po ng lahar? So, pinapayuhan po natin yung mga residente sa mga bayan na nabanggit ko kanina na maging alerto, sundin ang abiso ng mga lokal na pamahalaan at sundin yung abiso ng aming opisina, PVOX. And kapag may abiso yung LGUs na lumikas, agad lumikas sila and kailangan lumikas sila kung kinakailangan para maiwasan po yung panganib. Marami pong salamat for the update, PVOX Director Katoto Bakulkol. Sa iba pang balita, nagpapasaklolo ang mga kaanak ng isang batang may leukemia sa Palawan. Kailangan kasi niya ng mayat-mayang blood transfusion para madugtungan ang kanyang buhay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Halos linggo-linggo sinasalina ng dugo ang isang paslit sa Puerto Princesa, Palawan. Halos ito na lang daw kasi ang susi para patuloy pa siyang mabuhay. Bunso sa 4 na anak ni Sheila Canha, si Jairi Lay, 5 taong gulang. Kwento ni Sheila, nagsimula lang sa pabalik-balik na trangkaso ang sakit ng anak noong nakaraang taon. Si chubby siya nung nung hindi pa siya nagkasakit. Ngayong 2024, parang January, pangalawang trangkaso. Siyempre wala lang sa amin din yun kasi trangkaso lang nga. Pero nung itong May, June, pangatlong sakit niya trangkaso pero iba na, may na siya, parang pumayat siya bigla. Bigla siyang nagdilaw. Sinugod na agad ni Sheila ang anak sa ospital. Matapos ang 3 linggong pagsusuri kay Jairi, dito na nila nadiskubre na mayroon itong acute lymphoblastic leukemia. Ang sakit na yan, nasa lahi raw ng ama ng bata. Sabi kasi ng doktor, kasi pag hindi siya makimo, anytime from now na yung buhay niya. Masakit sa amin, pero minsan iniisip na lang namin na ang buhay galing sa Diyos. Siyang nakakaalam kung anong plano niya sa amin, pamilya. Madalas lagnatin si Jairi at palagi raw nitong iniindang pananakit ng mga buto. Ang problema, kapos talaga sila. Construction worker ang kanyang ama. Si Sheila naman, ngayon na nga lang nakabalik sa pag-aaral, mukhang maaalangan pa. Gawa ng libre na ngayon ang college, nag-aral din ako. Ako personally, nagtitipid ako. Second year college ako ngayon sa Iduk. Ginagawa ko. Nag-iwan na lang ako ng pamprint ko sa school. Hindi na ako masyadong bumibili ng merienda para sa sarili ko. Humingi rin po kami ng financial na tulong para sa gastusin niya. Tapos sa yung sinasuggest ng doktor na pang-oral chemo. Hindi ko alam kung magkano po yun para pandagdag buhay lang po sa anak ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Susunod, baha sa Sorsogon umabot ng hanggang leeg dahil sa shear line. Ano nga ba uli itong tinatawag na shear line? Ipaliliwanag mismo ng Pag-asa. At bida sa mapangahas na pelikulang Celestina, burlesque dancer na si Yen Durano. Makakakwentuhan natin live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Binaha ang iba't ibang lugar o bahagi ng Sorsogon Province kasama na ang barangay Bulabog sa Sorsogon City. Umabot hanggang leeg ang baha dahil sa tuloy-tuloy na pagulan dulot ng shear line. Nangyari pa ito sa gitna ng church celebration sa lugar kaya marami po ang na-trap. Kinailangan pang gumamit ng lubid ang mga residente para makalikas. Para bigyan tayo ng update, magkakausap natin si Engineer Raden Dimaano, ang head ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali po sa lahat na nanonood sa inyong programa ngayong tanghali. Engineer, kumusta na po yung lagay ng panahon dyan ngayon? Maulan pa rin ho ba? Wala na po. As of yesterday, mga pagsapit ng I think 5 o'clock yesterday, wala na pong ulan and ngayon po ay mainit po dito sa province of Sorsogon. Gaano ho ba katagal at kalakas yung ulan na naranasan nyo po kahapon? Actually, actual na ulan natin is not totally heavy. Kaya lang, ang tawag dyan, matagal siya. Tuloy-tuloy so, prolong yung ulan. Opo, tuloy-tuloy yung ulan. So, kaya nagkaroon tayo ng pagbaha based on the, galing sa upstream, bumaba na siya later on at 12 noon. Medyo tumaas yung tubig. The rest of the, kung makikita natin na, di ko lang sure kung kahapon yan, but ang nakaabot sa amin at napuntahan namin na barangay is yung part ng Bulabog, Rizal, pero this is more on the yung road because of the drainage nila sa cross drain between the Maharlika, hindi makadaan muna yung mababa na sasakyan, and then later on after that naalis natin yung bara or yung mga debris doon sa nakaharang ay tuloy-tuloy naman po, kaya as of 2:30 in the afternoon maganda na yung flow ng traffic at the same time yung tubig, so nabawasan natin. There are only flooded area like Himaloto, Tico at Kapuy. So these are the barangays na yung bulubundukin kasi dito. This is part of the reservation dito sa may Bacman. So pagbaba ng tubig, bumaba siya. But in mga 6 p.m., yung mataas is subsided na. That's why we have about recorded na nasa evacuation na 100 families all in all in Sorsogon City alone. And then I think that is 445 individuals. Sabi nyo nga po, maganda na yung panahon, pero meron pa rin hubang mga lugar o barangay na may baha pa rin? Wala na po. As of 6 o'clock in the evening kahagabi, napasok na namin yung like for example yung barangay Himaluto here in Sorsogon City, napasok na namin. Mababa na yung COVID. Subsided man lang agad ng bumaba na yung ulan. So engineer, yung drainage system ang may nagka-problema, kaya nagkaroon ng baha? May isang doon na yung sa isang cross drain ng Maharlika, yung labasan niya, yung exit na papunta ng lawak ng tubig, it was probably the cost ng natin. That actually we have already prepared the recommendation based on the every time na may ganon, linagay namin sa recommendation namin na baka mabigyan pansin kung ano ang dapat gawin para hindi na maulit at maulit sa every time na we have the ganitong pag-ulan. Yun pong sinasabi niyong 100 families na kinailangang i-evacuate, nakabalik na po ba sa kanilang mga tahanan? Yes po, Ma'am Cheryl, all the camp na yan lahat. Yung iba naman po, it's totally kaya lang itatawag natin ng mga proactive measures. Sumabay na po sila kasi alam natin na tumataas yung tubig para mas pa yung araw o umaga pa, makaalis na sila sa bahay nila. Nakatanggap naman po ba o makakatanggap ng tulong yung mga naapektuhan pong bahay at pamilya? Kagabi pa po, bimigay na natin hanggang 9 o'clock, and then the rest of the natin is pinuntan ngayong umaga, early in the morning. Marami pong salamat, Engineer Raden Dimaano ng Sorsogon PDRRMO. Magandang tanghali po. Samantala, alamin naman natin ang update sa shear line mula sa Pag-asa.
Makakasama natin si weather forecaster Veronica Torres. Magandang tanghali sa iyo, Veronica. Magandang tanghali din, Ms. Cheryl, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Veronica, saan pa umiiral ang shear line at ano eksakto ang epekto nito? Opo, so etong shear line ay nakaka-apekto sa kasalukuyan sa Southern Luzon. Nagdadala ito ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pati na rin mga isolated thunderstorms sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Western Visayas, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. Although ayun po yung mga maulan, meron din tayong nilabas na weather advisory updated as of 11 a.m. Meron tayong mga inaasang heavy to intense na mga pag-ulan, 100 to 200 mm sa Quezon. Moderate to heavy naman, 50 to 100 mm sa Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal, Laguna, Marinduque at Oriental Mindoro. Kaya kung maaari ay pinag-iingat nga natin yung mga apektadong lugar sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yun ba ay shear line din ang dahilan? Opo, shear line din po yung kadahilanan. Okay. Veronica, ano ba ang shear line? Po, itong shear line, yung salubungan ng hangin galing, yung malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan. So kapag nagsasalubong sila, nagkakaroon ng area of convergence at nagkakaroon ng mga paulan sa area kung saan sila nag-meet or nagsalubong. So is this normal during this time of the year? Opo, dahil ngayon ay nasa amihan season na tayo, so dahil nga nagsasalubong malamig at mainit na hangin, dun usually during amihan season nangyayari din ang shear line. Pero mas lumalakas ba yung shear line dahil sa La Nina na nararanasan natin? So ngayon, itong La Nina kasi ay hindi pa talaga actually nag-announce. Sa ngayon, base sa huli nating pagtaya, kung titingnan nga po natin yung huling nilabas nung base sa nilabas sa ating monitoring sa La Nina ay nakikita natin 71% chance ng short-lived La Nina or La Nina-like condition. Sa ngayon ay naka-La Nina alert pa rin tayo. Hanggang kailan natin mararanasan yung epekto ng shear line? Inaasahan nga natin na kahit sa mga susunod pa na mga araw, kung titingnan natin yung ating extended weather outlook, sa 5-day weather outlook, patuloy pa rin yung epekto ng shear line pero more on sa northern Luzon area na. Although yung mga nakaraang naapektuhan ng shear line sa southern Luzon, unti-unti nang nararanasan yung pagganda ng panahon. Meron ba tayong binabantayan na posibleng mamuong sama ng panahon o bagyo? Sa ngayon, wala naman tayong namomonitor, LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Forecaster Veronica Torres. Simula ngayon hanggang sa susunod na taon, tutulong na raw ang United Nations para maging mas handa ang mga magsasaka sa magiging mga epekto pa ng climate change sa ating bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Kung ikukumpara raw sa nagdaang El Nino, mas lugi raw ang mga magsasaka ngayon sa bansa nang tumama ang magkakasunod na bagyo. Sa tala ng Department of Agriculture, umabot na sa mahigit 10 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang tanim mula bagyong Christine hanggang Pepito. Kumpara yan sa mahigit 9 bilyong pisong pinsalang iniwan ng El Nino nito lang buwan ng Mayo. Bagay na nais masolusyonan at matugunan ng United Nations Food and Agriculture Organization at Department of Agriculture sa tulong ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change project. We have been selecting the regions where we work based on the exposure to climate change. The more a region is exposed and the more the population is important and contributing to agriculture production, the more it will be an area that will be supported. Sakop ng proyekto ang mga magsasaka mula sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol, Northern Mindanao at Soxargen. Ang goal, matulungan ang mga magsasaka na mas maging handa pa sa epekto ng climate change sa hinaharap. So in the terms of production, it would be on climate resilient agriculture, introducing technologies that can cope with the change in climate change, but also on the reduction of the disasters by developing with the local communities and the local government disaster risk reduction plans. Tatagal hanggang 2030 ang programa na nilaanan ng mahigit 1.5 billion pesos ng Green Climate Fund para sa UNFAO at DA. Kasabay ng ganitong programa na makatutulong sa ating mga magsasaka, dapat ay mas matuto rin tayo
Dahil ang tumitinding pagbabago ng panahon at epekto nito ay bunga ng ating ginagawa sa mundo bilang tao. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Christmas tree lighting ceremony sa Malacanang Palace. Nangyari yan itong unang araw ng Disyembre. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, anong happy memory ang meron ka tuwing makakita ka ng Christmas tree? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Inaabangan ko yung mga may gifts na sa baba before so pag may Christmas tree na, alam kong meron ng gifts for me. So yun yung happy memory ko. Plus, alam ko ng maraming mga handa. So, maraming food saya po. Kasi mas makakapito na naman. Yun lang po. Masaya po. Christmas. Pag nakakita po ako ng Christmas tree, syempre po, yung happy memory ko po yung kasama ko yung buong pamilya ko. Masaya kami, namamasyal, nagsiselebrate. Siyempre po, tuwan-tuwa po at gusto ko nakangaro din po lagi. Ganun po. Ayun po yung naalala ko. Nakakita ko ng Christmas. Anong naalala niyo? Yung pag nakangaro din po. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, binansagang bagong burlesque queen na si Yen Durano. Makakakwentuhan natin live dito sa studio. At Anthony Jennings, kinumpirma ng hiwalay na nga sila ng kanyang non-showbiz girlfriend. May sinabi rin siya tungkol sa ka-love team niyang si Maris Racal. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nasungkit ng NU Pep Squad ang kampyonato sa UAAP Season 87 Cheer Dance Competition. Balikan natin ang mga maaksyong eksena sa pagbabalita ni Mobile Journal Denise Valdesancho. Muling nagbabalik ang corona sa Hoxton matapos masungkit ng National University ang kanilang ikawalong panalo sa UAAP Season 87 Cheer Dance Competition. Truly out of this world ang ipinakitang routine ng NU Pep Squad sa jam-packed Mall of Asia Arena kahapon. With 19,121 people present, hindi pinalagpas ng Hoxton Squad ang opportunity na magpasikat with their gravity-defying stunts. Kabilang dyan ang iconic Ferris wheel pyramid nila. Overall, the NU Pep Squad garnered 713 points. Did not expect yung mananalo kami. Naging hard lang talaga kami. Lagi kaming, kaya ba? It's also a sweep for Team Hoxton dahil sila ang nag-uwi ng 8 special awards. NU is now tied with UST and UP at 8 overall championships. Coming in hot as the second placers. Balik podium ang Adamson Pep Squad with 679.5 points after stunning the crowd with their karaoke-inspired performance. Well, unang-una, sobrang overwhelmed kami. Sobrang thankful sa blessing na to na nakabalik kami sa podium. Sobrang hirap. And alam namin na lahat ng sacrifices namin for the past seasons, and especially this season, paid off lahat siya. Bigo namang makakuha ng back-to-back championships ang FEU Cheering Squad, who finished as the third place winner. They tallied an overall score of 650 points. Sa kabila nito, masaya pa rin daw ang Moraita Squad sa naging outcome ng kanilang Frozen-themed routine. Honestly, after our performance, sinabihan ko na sila wag mag-expect.
Kasi feeling ko hindi kami papasok sa top 3. Actually, ranking ko sa amin mga 4th or 50. Kasi nga, we've had too many mistakes. Medyo mabigat yung mga mali para isipin mo na may chance pa mag-podium. Nagtapos naman ang UE Pep Squad sa ika-4 after tallying 641 points. Hindi naman pinalad ang UST Salingawit Dance Troupe na madepensahan ang kanilang podium finish last year after placing at the 5th with 634.5 points. Nagtapos naman sa ika-6 ang UP with 560 points, habang nasa ika-7 pwesto ang DLSU with 525 points. Ateneo placed last after garnering 490 points. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Paalam mga kapatid, matapos gampanan ni Vilma Santos at Ina Raimundo, makikilala po yung mga bagong reyna ng burlesque. Walang iba kundi si Yen Dorano, na bibida sa mapangahas sa pelikulang Celestina Burlesque Dancer. Grabe po ito, no, nakita natin yung teaser nito. At syempre, ititease ko rin kayo dahil makakasama natin siya ngayon dito sa studio. Yes! Hello po! Good morning! Napaka-busilak ng itsura. I love it, Yen! Thank you. So angelic. But guys, huwag kayo magpalinlang dahil sa kanyang sa kanyang role dito sa pelikula na ito, talagang grabe. We were taken aback. What can you share so far? I'm very grateful na I get to do this project with sila Direk Mac and Sir Ricky Lee. Very long and hard journey, pero it was all worth it. Yes, you're gonna be here, of course, with Christine Bermas. Yes, Miss Christine Bermas, Sir Sid Lucero, Aaron Villaflor, and Sir Alan Paule. Yes. At alam mo ito na nga, pinapakita na natin, nirarun na natin yung trailer dito. Tagang pampainit ng ating tanghali, mga kapatid. You did burlesque. And what's the common misconception pag sinabi mong burlesque? Kasi isipin namin, bomba, di ba? Pero no, it's an art form, right? It is an art form. It's a form of expression. You go with the beat of it all, yan. So there's no choreography naman. And during the shoot, we had a workshop for the dancing. Because I'm not that good of a dancer, so I really had to learn the way of burlesque. Yan. Well, you were so good though. Talagang parang inisip ko matagal ka nang sumasayaw no nakita natin yung mga dance step mo doon. So you just went with your own choreography? Yes. Initially, we had a choreographer talaga. But then Direk said na, no, you have to feel it. And so, pagka-take na, okay, I just hinga malalim and then, okay, go, let's go. I love it. At kayo na ngayon yung nasa forefront nila, Christine, ng mga VMX stars. Apa. Kamusta? How has the VMX universe been treating you? Oh, I'm very blessed talaga with my Viva Max family, sila Boss Vic. Hi, Boss Vic, if you're watching. Yes. Love you. And tawag mo rito? But you were telling me, tama ba? Baka mag-free TV ka na next year. Gagraduate ka na sa VMX. Yes, hopefully also. I want more like wholesome roles then. And I want to do like horror, comedy, psycho-thriller. Oh, that's nice. So, pero paano yung mga fans mo sa VMX? Baka ma-miss ka. Oh, you won't miss me. I'm just gonna be doing other things, like music also. I'm a singer-songwriter. Oo nga. Uy, pasample naman ang rap mo. Di ba nag-rap ka? Minsan lang, pero hindi naman yung super rap Sample lang mo na naman rap. kami kahit 2 linya lang. Oh, I don't really know the rap. Hindi mo hindi ka maka-impromptu. Yeah, I don't do impromptu raps kasi. Like, I really write them talaga. Oh, okay. What do you write about? Love songs. I'm a lover girl. Sino gusto mo makatambal? Si Sir Piolo Pascual. Wow. Why not, di ba? Napakadaming no? Tsaka usually, ang bibigat ng mga proyekto na binibigay sa'yo, burlesque, this one talks about? It's actually about a mother who went away from her husband to feed her son. Yan. So pumasok siya sa isang teatro para magtrabaho para sa anak niya. Only to find out that the theater is burlesque. Yes. Ayan. So, and then, she's actually a singer. She's actually a singer. And then, yun lang yung available na job, which she had to do. Yeah. Is this a period film?
Para siyang period film because it was set in the 1940s, but it's not actually it's not focusing on the time. It's focusing on the story. Okay. So it's set in the 1940s and pre-war ng Japanese occupation. Thank you so much, Yen. Please do promote. Hi guys! Iniimbitahan ko po kayong lahat manood ng Celestina Burlesque Dancer. Out na po yan in all cinemas nationwide sa December 4, 2024. Grabe! Ang lapit na, December 4. We'll all be there at bukas po ang premiere night ng Celestina Burlesque. I love it. Saan ito? Sa Gateway naman po ang aming premiere. So if you guys wanna go, you're all free to come. Alright, kita-kita tayo doon. Thank you so much Thank you again, po. Yen. Eto naman, kabig tayo sa MMFF News. Interesting and intriguing. Yan daw ang aasahan sa Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. At ang cast, guys, nagpakitang puwersa na rin po sa kanilang State of the Kingdom address. Narito pong report. Sapagkat nagtipon-tipon tayo para sa pagkakaisa at para sa tuloy-tuloy na kaunlaran ng kaharian ng kalayaan. In his full character and attire as Lakan si Bossing Vic Soto nung humarap para sa State of the Kingdom address. Para ipakita sa ating bayan na masagana ang ating bayan. In character din si Sulo, played by Papa Piolo Pascual. Feeling like Kalakan. Ang Kingdom ay kwento raw ng ating bansa kung hindi tayo nasakop noon ng mga dayuhan. Kaya tanong natin sa cast, ano nga bang napulot nilang what might have been sa bansa? Magkakaroon ka ng self-realization kung ano ba yung tamang government, kung ano ba yung tamang sistema ng gobyerno. You know, some people would say, uy, oo nga no, dapat ganun. Dapat ganun na lang. Pero I'm sure some people would say, mas okay to or something, you know. So to each his own. So you really have to watch the film because it's very interesting. The concept is very interesting, very intriguing. Parte rin ng royal family ng The Kingdom sina Christine Reyes bilang si Dayang Matimyas at si Sue Ramirez bilang si Dayang Luwalhati. Gaganap naman bilang si Magat Bagwis si Sid Lucero. It's a really good way to have the people start thinking outside the box. Maybe this might spark something in the people who just like to watch. Ito ang directorial comeback ni Direk Mike Toviera after 5 years, katuwang ang MQuest Ventures, APT Entertainment at MZ Productions. Showing na ang The Kingdom sa December 25 sa mga sinihan sa bansa. The wait is over! Nagbabalik na po sa paggawa ng Korean drama ang superstar original opa na si Gong Yoo. Para po yan sa Netflix series na The Trunk. Narito pong report. Hello! Hi! The original opa is so back. After 3 long years, may napusuan na namang gawin si Gong Yoo. Ito ang mystery melodrama na The Trunk, directed by Kim Gyu-tae. Makakatambal ni Gong Yoo bilang asawa sa The Trunk ang kapwa superstar na si So Yoon-jin. Siyempre, nakabiyang tayo sa select roundtable interview with the Asian press para sa much-awaited comeback ni Gong Yoo. In the mood siyang chumika, ha? You are known to have meaningful choices when it comes to your projects. I just want to ask, what really attracted you to The Trunk? 일단 작품 선택을 잘하는. Thank you for the compliment that I have great taste. Totoo naman, lalo tinuring na one of the most anticipated K-series ang taon ng The Trunk sa Korea. Huling napanood si Gong Yoo sa futuristic K-serye na The Silent Sea at bahagi rin siya ng isa sa pinakasikat na serye sa mundo na Squid Game. Ngayon lang daw siya nagbabalik sa storyang may love angle, pero dapat may kakaiba. Dahil kahit kasal siya dito, may mga sikretong mabubunyag daw dahil sa matatagpo ang trunk. In terms of stories, there are a lot of dramas and films that talk about love, so it's a very frequent theme. But in The Trunk, why it was so fresh was because the nature of talking about love was quite different. That was what I wanted to take the challenge on. Malapit din daw ang puso niya sa karakter na si Han Jong-won na may hinanakit sa nakaraan.
일단 한정원이라는 인물에게서 제가 가지고 I found some similarities with myself and Han Jong-won, and I think that is why I felt empathetic towards him and also compassionate towards him. So I think it was more of a natural instinct that I thought that I would become Han Jong-won than I can become him. Showing na sa Netflix ang The Trunk. Bukod dito, abangan din si Gong Yoo sa Squid Game 2. 정원이 정원이 얘기만 하는 Mga kapatid, magbabalik pa tayo for round 2 sa Showbiz. Dito lang yan sa One Balita, Pilipinas. Nagkakahawahan na raw ng kurikong ang mga preso ng Manila City Jail dahil sa sikip. Kaya naman inilunsad nila ang Oplan Alice Scabies para mapalaya sa pangangati ang mga nahawa. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kumukuti-kutitap na ang paligid ngayong magpapasko. Pero sa Manila City Jail, kumakati-kati dahil ang mga preso naghawa-hawa na sa kurikong. Sabihin nyo yung pangalan pagka dito ka dumaan sa Huwag kang dadaan dyan ha. Dito ka sa... Alas 8 pa lang ng umaga, nakapila na ang persons deprived of liberty ng Manila City Jail Male Dormitory. Kaya isa-isa silang papasok sa designated area na ito, kung saan hubot-hubad silang lalagyan ng mga nurse ng benzyl benzoate lotion sa pamamagitan ng spray. Kapag nalagyan na ng lotion, kinakailangan nilang ikalat ito sa buong katawan. Hindi na rin sila pwedeng mabasa pa, kaya ang paliligo, kinabukasan na. Disinfected na rin ang mga isusuot nilang damit para matiyak na malinis at wala nang natirang itch mite na nagdadala ng pangangati at iritasyon sa balat. Maging ang mga selda, dinisinfect din para masigurong malinis na bawat sulok. Isang buwang pinagplanuhan ng gamutan matapos malaman noong nakaraang taon na positibo sa kurikong ang nasa 10% ng 3,589 PDLs. Matagal ng problema ang kurikong talaga dito sa loob ng jail. Karamihan kasi yung mga nanggagaling sa presinto, doon pa lang nagkakaroon na sila. And then papasok dito, nakukumit dito, and then makakasalamuhan nila yung mga kapwa nila, mga PDL. Ayan, magkakaroon na sila ng contact, then magkakahawan. Sa isang selda halimbawa na 1,000 ang kasya, nasa mahigit 5,000 ang nakakulong. Kaya hindi na nakakapagtaka na madaling magkahawaan ng mga preso sa ganitong uri ng sakit. 1 linggo lang ang gamutan. Pero regular daw na magkakaroon ng check-up at assessment ang mga PDLs para unti-unting mapuksa ang kurikong sa mga nakakulong. Kaya pakiusap din ang pamunuan sa mga bibisita. Halimbawa nga may mga simptomas na nararamdaman yung mga dalaw nila, cooperation ang hinihiling namin sa kanila. Na kung tatamaan yung dalaw nila sa araw na yon, sakripisyo lang muna na walang dalaw sa mga PDL nila dito sa loob. Ang mga PDL o preso, mayroon pa rin karapatang pantao kaya ang mga sakit tulad ng kurikong, marapat lang na tuluyang mapuksa
para hindi makaapekto sa kanilang rehabilitasyon. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Round 2 na po tayo ng showbiz. Kinumpirma ni Anthony Jennings na break na sila ng kanyang non-showbiz girlfriend. Sa interview po ito ni Alan Sanco ng Stars Photog, sinabi nga ni Anthony na months ago na rin silang hiwalay ni Jam Villanueva. Personal daw yung dahilan ha. Inamin naman ng aktor na siya ang may pagkukulang at problema niya ito na dapat ayusin niyang mag-isa. Nakiusap naman siyang huwag nang guluhin si Jam. Ganon din sa ka-love team niyang si Maris Racal. Magkaibigan na po kami and then sana matigil na yung mga ganun. Ayan, naghahanda na po ang Ben & Ben para sa kanilang concert bago ang Pasko. Pero bago yan, meron silang album na ilalabas. Nagbabalita tungkol dyan si Von Belenario. 2024 is indeed a winning year para sa bandang Ben & Ben. Isa sa mga highlight ang wedding ng mga miyembro nila na sina Agnes at Pat. Proof na talagang love wins. Ine-enjoy ko muna yung bagong feeling. We've been together for the past 10 years, so madami na din kaming pinagdaanan. Ngayon, I think mas naging solid lang talaga yung samahan namin. Successful din ang katatapos nilang North American Tour. Kaya naman, all set na ang Ben & Ben para sa kanilang third album na The Traveler Across Dimensions. Para sa bagong album, In the New Era na ang banda. Magkakaiba sila ng flavor ng yung bawat kanta. Pero maliban doon, meron din kaming hinalo na concept na may kwento siya na may animation. So para siyang animation plus music all in one. In a way, kwento natin siya eh. Kasi lahat tayo dumadaan sa 3 season ng buhay. Pagkabata, tapos dumadaan tayong lahat sa paghihirap. Tapos dumadaan tayong lahat sa kung ano yung natutunan natin sa paghihirap na yun. Ang konseptong yan ang makikita at mafe-feel ng mga liwanag o yung fandom ng Ben & Ben sa upcoming concert nila sa Mall of Asia Arena. Pangako nila, walang tapon ang production, mapa music man o visuals. At ang pasabog ng Ben & Ben, nakipag-work din po kami doon sa supplier ng mga wristbands ng Coldplay tsaka ni Taylor Swift mismo na na maging part talaga siya ng experience na basically papailawin yung buong MOA Arena na nakasync siya doon sa mga kanta tsaka para talagang kapag nanonood ka yung buong arena para siyang kasama siya sa kwento ng concert. available na sa iba't ibang streaming platforms ang bagong album ng Ben & Ben. Ako si Von Belenario para sa 1PH. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Mga kapatid, 23 days na lang, Pasko na. Pusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim, kabi ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Merry